Ito na nga yatang epekto ng pagkatalo ng Magnolia ng management, lubhang hindi nagustuhan ang nangyari sa Magnolia ngayon. Tapos naisip din ng Magnolia na sila na lang yata ang prangkisa na ola sa championship. Yung San Miguel, Ginebra, yung dalawa, laging nananalo ngayon at Magnolia na lang din ang wala sa ayos ang roster. Dahil dito, may kukunin po ng mga bigating players ang Magnolia. Tingnan natin kung sino-sino sila. Bukod nga pala sa mga players, pati si Coach Chito, mukhang hindi na rin magtatagal sa team dahil sa mga kapalpakan na nagawa niya sa Game 6. Siya po ay under observation na ngayon. Bago tayo magpatuloy, kung nais mo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Coach Chito Victolero, gagalawin na nga ba ng Magnolia? Rumored kasi na papalitan na si Coach Chito na isang former coach ng Pure Foods. Former coach? Nako, kahit ako mahirapan dito. Pero teka, bago natin pag-usapan yan, para maintindihan natin, saan ba nagkulang si Coach Chito? Maayos naman si Coach Bumalasa, kaya siya may mga lapses si Coach Chito when it comes to offensive schemes. Bukod sa kulang-kulang ang mga shooters ng Magnolia, saksakan pa si Coach Chito ng pagpapapasok ng doble hanggang tripling guards. Tapos si Calvin binababad kahit mismatch na nga siya kay Tautua or kay Abay. Tapos maalat din ang shooting ng mga taong nasa loob. Bale na pressure kasi si Coach Chito dahil hindi rin niya alam kung paano at kung sino-sino ang dapat gwardyahan. Ang pinakapagkakamali sa game plan ni Coach Chito, halos triple team na si Abay habang patuloy na naiiwan ng shooters ng SMB. Alam niyo naman na napakaraming shooters ng SMB. Kahit nga Ginebra, hindi alam kung paano i-counter yung mga shooters na to habang dominant pa si Abay sa poste. Gaya ng sabi ko, pure talent lang ng SMB ang tanging nagdala sa kanila. So isipin nyo, pure talent ng SMB versus coaching ni Coach Chito. Ayon sa management, sinusubukan muna nilang obserbahan ang kombinasyon ni Coach Chito at ang mga bagong dating na players. Baka kasi sa mga players ang problema. So kapag nagkataon na nakuha ng Magnolia ang mga players na napusuan nila, tingnan natin kung magiging ganun pa rin ang mangyayari. Kapag naging okay, dyan lang muna si Coach Chito. Pero kung ganun pa rin, baka dyan napapalitan siya. Di ba si Coach Chito nagbigay ng isang title sa Magnolia? Baka naman siguro pwedeng isa pang pagkakataon para kay Coach Chito. Sa palagay ko kapag papalitan siya, pwede si Coach Brian Goorjian dito. Yung comprehension ni Brian Goorjian ibang iba sa ilang PBA coaches na hanggang dito lang experience. Bagamat natalo ang Bay Area ng Ginebra, pero ang experience si Coach Brian sa Serbian at Australian basketball ang dapat nilang tinutukan. Anyway, para sa inyong mga quiz, dapat na bang palitan ng Magnolia si Coach Chito Victolero or isa pang chance para sa kanya? Tara, next update tayo. Totoo ba na si Arvin Tolentino mapupunta na ng Magnolia? Oo naman, totoo po yan at kinumpirma po yan mismo ng Magnolia management dahil si Arvin bukod sa matangkad, siya ay may shooting prowess bilang isang modern big man. Wise decision ang pagkuha kay Arvin at isa ito sa mga magagandang trades na magagawa nila. Actually, marami namang big man ng Magnolia. Meron nga silang James Lapot kaso kulang lang sa experience kaya hindi pa magawang makasabay kay Junmar. Diba si Arvin kabilang si Gilas? Ibig sabihin, reliable talaga ang abilities niya at naniniwala ako na capable siya sa trabaho na naghihintay sa kanya sa Magnolia. Naalala ko tuloy, diba dati ko nang sinabi sa inyo tungkol dito? Naging rumor po ito noon at nagkatotoo na nga. Base sa aking nalalaman si Arvin na nagkaka-average ng 15 to 17 PPG kundi ako nagkakamali. Sa katunayan, malaki ang may tutulong ni Arvin sa opensa lalo na sa perimeters. Sa depensa hindi ako sigurado dyan pero malakas naman sa depensa ang Magnolia. Dyan sila kilala. Sabi ko na nga sa pinapakita ni Arvin sa Northport, alam mo na talaga na may kukuha sa kanya. Ang mga ganyang players hindi nakikita sa lower teams kaya yung mga nasa ibaba mas nagiging kawawa. Pero hindi naman pwedeng walang kapalit, diba? Ang hinala namin si Calvin Abueva. Bagamat hindi pa kumpirmado, may posibilidad po na siya yung isusugal ng Magnolia. Kung hindi man to si Calvin, mukhang mga future picks to. Tapos sasamahan lang niya nila De La Rosa, Eryubo, or Jed Mendoza. Parang mga ganyan talagang mukha ng trading ngayon sa PBA. Kumbaga, alam mo na yung style nila. Gaya ng sabi natin sa nakaraang vlog, kahit pasaway si Calvin pero may ambag lalo na sa depensa. Si Calvin, nagbibigay ng momentum kapag hindi lang alatin. Welcome nga pala in advance sa Magnolia Arvin Tolentino at sana naman maipakita niya dito sa Magnolia na worth it ang pagkuha sa kanya. Sa palagay ko nga rin, mukhang sa Magnolia na rin si Arvin forever dahil kailangan talaga ng Magnolia ang serbisyo ng isang shooter na big man or PF.